Bago natin simulan ng kwento ni Samantha, kung may mga ganito rin kayong experiences o mas nakakatakot na experiences, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So, let's start! I never believed my coworkers whenever they said our office floor was haunted. Lagi ko lang iniisip na gawa-gawa lang ng isip o kwentong pampatakot. That's it. Until one Sunday, sa dati kong trabaho, may mga pagkakataong pumapasok ako kahit weekend dahil nasa accounting firm kami at may access kami sa office anumang oras. Nasa pinakataas na palapag ang opisina namin at tuwing linggo, halos wala talagang tao sa buong building dahil sarado ang ibang kumpanya. Bandang 4 or 5 PM noon, mag-isa lang ako sa office. Tahimik ang paligid at tutok lang sa laptop habang nagtatrabaho. Bigla ko napansin sa gilid ng paningin ko na parang may maitim na aninong dumaan. Hindi ko na lang pinansin dahil naniniwala talaga akong minsan niloloko lang tayo ng isip natin. Pero ilang segundo lang ang lumipas, may nangyari na hindi ko may paliwanag. Malinaw kong narinig at higit sa lahat naramdaman na parang may kung anong bagay na mabilis na tumatakbo paikot sa likod ko. Hindi lang simpleng tunog, ramdam mo talaga ang pagdaan nito. Parang may malakas na puwersang umiikot sa buong opisina na tila nasa racetrack. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot at parang kulang pa yon. Bigla na lang nag-blackout. Maulap pa naman noong araw na yon, kaya halos dumilim agad ang buong paligid. Doon na ako tuloy nataranta. Hindi na ako lumingon pa. Kinuha ko lang ang mga gamit ko at halos patakbong lumabas ng opisina. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang nangyari. Simula noon nangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtatrabaho ng mag-isa sa office tuwing weekend. May isa pa akong karanasan nung bata pa ako na hindi ko rin makalimutan. Isang araw may nakita akong maliwanag na mukhang nakangiti habang nakasilip sa akin mula sa isang malaking puno ng chiko. Hanggang ngayon sobrang linaw pa rin ang imaheng iyon sa isip ko. So scary, guys! Nakakatakot. Pero grabe no, yung mga nagwo-work, ano ba nga ni? Guys, tignan nyo, sobrang clingy niya guys. Sobrang clean niyan, kaya ang linis-linis din tignan eh. Kasi ang clingy niya. So yun guys, may sasabihin niya ata siya eh. Pero wala, kukulitin niya lang ako guys. Ang hilig niya talagang gumanyan. Mabait yan guys, sobrang pasaway lang talaga. Pag sinabi mong wag, gagawin niya pa rin. Ganyan yan siya. Anyway, nakakatakot yung nangyari sa kanya. Pero yung mga nag-work ng weekend, feeling ko dapat ang ginagawa nila home base na lang, no? Dapat sa bahay na lang. Kasi linggo yun, guys. Yung iba kasi, di ba, work from home na. Meron nga akong nakita or meron nga akong kilala, work from home siya. Kahit linggo, work from home yun. Embalsamador yun, ha? Embalsamador, work from home. Visit. Ano yun? Dadalhin niya yung... Nakakatakot. Pero pwede din. Doon pala siya nakatira sa ano, pinag-amalbal sa badod niya. Ano daw? Kung alam niyo lang. So yun guys, kung may mga ganun din kayong experiences. Sobrang workaholic naman yung mga ganun tao, no? Tapos, okay lang siguro mag-work ng buong weekend. Basta yung may pahinga naman, di ba? Hindi yung buong linggo. Sobrang alam niyo ba, yung experience ko during my college days, wow! Ano siya, sobrang hindi siya nakakatamad eh. Wow, sipag yan. Hindi, unang-una guys, nakakatamad gumising ng umaga. Tapos, yung biyahe mo pa malayo. Sa case ko, 2 hours. Sagad na yun. Papunta. Papunta lang yun Bali 4 hours kapag papuntaan pabalik. Tapos, di ba, sobrang hirap pa sumakay. Di ba marami ka may experience? Eto hindi naman sa nagiging insensitive ako Pero kasi, during pa sa, biyahe nyo, may makakatabi ka pang hindi ka aya-aya yung amoy. Di ba? Parang may stress ka, parang lahat, parang gumising ka na nga ng maaga, di ka nag-breakfast, tawag pa sa loob mong pumasok, mahaba pa yung biyahe mo, nakakahilo pa, tapos may maamoy ka pang hindi ka aya-aya, di ba? Kaya parang, imaginein mo araw-araw mo yung gagawin. So, uwi ka, hindi pa natatapos guys, di ba? Pauwi na kayo, log out ka na. Log out ka na talaga. Kasi pag uwi mo nun, mahirap ka pa sumakay. Makikipagsiksikan ka pa sa maraming tao para makaupo. Minsan nga, makikipagsiksikan ka para lang makatayo dun sa loob ng bus or van. Diba? Makikipagsiksikan ka sa jeep. Sobrang hirap, guys. Ano pa lang ako nun
estudyante pa lang ako nun guys ha. Paano pa kaya pag work? Sobrang nakakapagod. Tapos mga toxic pa yung mga kasama mo sa work. Yung boss mo, lahat ng trabaho niya ipapasa sa'yo. Diba? Sobrang toxic pa ng environment ng office nyo. May mga awayan, plastikan. Anyway, kung ako yun, wala naman akong pakialam. Kasi pumunta ka doon para sa workload mo lang. At para babayaran yung mga bills mo. Ganun lang. Pero nakakatulong naman talaga yung mga workmate mo para, alam mo yun, yung maging less yung inis mo sa mundo kasi mabuting tao yung mga kasama mo sa workplace mo. Yung mga ganun. Nakakatulong din naman sila. Pero nakakainis, di ba? Biyahe pa lang. Pero ang point ko lang is, sobra nakaka-stress yung biyahe guys talaga. Kaya kung ako sa inyo kapag magka-college kayo, dapat yung medyo malapit. Sobrang nakaka-stress kasi talaga. Hindi ako naniniwala na para masanay ka sa malayo ang biyahe. No, hindi yun. Hindi. Sobrang nakakapagod guys. Tas ang mahal pa ng pamasahe mo. 40 plus. Papunta pa lang yun Regular yun. Pag discounted ka. Dahil hindi na tayo estudyante. 40 plus na yung babayaran ko. Diba? Ako kasi may mga goal kasi yung tao. Yung iba kasi para daw masanay, ganyan. May moments ka papuntang ganito. Pag nasa gitnaan ka na pag third year ka na, hindi mo na maisip yan. Anong tawag sa maliit na goal? Ay, mali. Hindi sanggol. The goal. Kala nyo sanggol. The goal! Mali ka dun, ate. Ang dami kong kalokohan talaga guys. Tsaka ano bang tawag dun sa hindi mo mahanap na goal? Sanggol. Sanggol. I-explain ko. Wag na. Mas maganda pa rin yung the goal. So yun lang guys, yun yung matututunan natin, okay? May uma-agree dito guys. So yun lang guys, ang aral natin ngayon sa kwentong to is dapat alam mo kung ano yung goal mo sa buhay. So yun lang guys, see you when I see you. XO. Bye-bye!